po ba tayong magsitayo as we start our praise and worship for this afternoon? And for our songs po, we will sing these songs. Like Paul tells us po sa 1 Corinthians 14 as our context for this afternoon din po that will Kuya Rafi will deliver. Sinasabi po ni Paul na worship should be clear so that everyone can say amen to our thanksgiving. We don't just sing to feel something. We sing so that the person next to us is built up. Let's declare these reasons for our gratitude plainly. So we can all agree together that should give thanks for all He's done, for the ultimate sacrifice of our Lord Jesus Christ. Amen? So let's give our best praise to our Lord. Gamitin po natin ating mga kamay, ating boses, as we give our best praise. We thank you, Lord, for all you've done. Let's sing. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. Yes, Lord. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Yes, Lord. We thank you for all you've done. Once again, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. Father's only Son, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Once again, you live, and you died. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Hallelujah. For all let's sing hallelujah. Hallelujah. For all you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. For all you've done. Yes, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in the cross. And we give you praise and we continue to worship you, Lord. And as we build our life on our God's love, let's proclaim His name. Let's meditate these songs because He is worthy. Worthy of every song ever sing, worthy of every praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Jesus the name, Jesus the name above every other name. Jesus the only one who could ever say amen. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you.
will live for you. Let's sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yes, Lord. Jesus' name. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Yes, Lord, holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Let's sing. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust, and I will put my trust in you alone. And I will not be. Let's sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to do once again. And I will build my life. And I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be. For the last time, I will build my life. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. Pwede po ba nating palakpakan natin, Panginoon? Yes, Lord. We build our lives in your love, Father, and we will not be shaken. Let's continue to worship and proclaim the goodness of our Lord, the goodness of our God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand.
moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's sing, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness night, you were close like no other. I've known you as a father, known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. So my life, all my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, we sing of your goodness, Father. Your goodness is running after, it's running after me. Let's sing. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, Lord. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness of God. Let's sing for the last time. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, we bring all the praise to you, Father. We praise you, we love you. And everybody will say, Amen. All praises and glory belongs to God. Amen? Amen.
Magandang hapon sa ating lahat, ganon din sa ating mga kapatid na kasama natin online. Maging saan man kayo sa mundong ito. So, hindi lang local, ganon din internationally, as well as yung mga late viewers natin. Last Sunday, as I said, yan yung pinaka-importante na mensahe na gusto ng Panginoon na malaman natin o matutunan natin. Ano yon? Ano yung topic natin? Last Sunday, it's about God's love. And God's love ay nakadikit palagi yan kay Jesus Christ. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay, ang katugunan niyan ay si Jesus Christ. At ano yung ginawa niya? Sa krus, di ba? Kaya ngayon, di ba, Holy Week. So magsisimula ngayon, di ba, in our tradition, Palm Sunday. Yung pagpasok ni Jesus Christ doon sa Jerusalem. Okay? Pero yung topic natin ngayon ay isa naman ito sa pinaka-controversial na message among churches. Kaya mimihira kayong makarinig ng mensahe na ito dahil marami ang natatakot baka masagasaan nila ang ang tradisyon o nakagawian na ng kanilang grupo o kanilang denominasyon. But tayo, hindi tayo matatakot na ipahayag ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya itong topic na to, might be first time nyo marinig ito, at we must be open lang, and we pray for the Holy Spirit, na maintindihan natin at matanggap natin ang katotohanan. So magsimula tayo sa panalangin. Aming Diyos, aming Ama, kayo po ay tunay na dakila, Lord. You're the only one who is worthy to be praised, to be worshipped, to be adored, and to be bowed down. Kayo po ang may-ari ng lahat, maging sa langit at sa lupa, ilalim ng lupa, and everything, Lord, belongs to you, Lord. At ninanais nyo, Panginoon, na malalaman namin ang katotohanan, even as Jesus Christ said, that Thou art the way, the truth, and the life. We pray for the Holy Spirit to empower each one of us upang sa ganun ay maintindihan namin, matutunan namin ang mga bagay, Lord, na gusto nyo pong malaman namin sa pagkakataong ito. We praise you, Father God, and give thanks in Jesus' mighty name. Amen. So ano yung topic natin? It's about, paki-on nga, no? Yan. Okay. So it's about orderly worship. Nasa 1 Corinthians 14. Di ba sabi ni Kan kanina? Yung topic natin is about 1 Corinthians 14. Pero mayroong mga ibang verses dyan na atin din pong matalakay. So simulan natin dito sa prophecy ni Prophet Joel. Yan. Sige. Si Aya na lang mag. So, yan yung nakasulat dyan sa pangalawang slide natin. Yan yung prophecy ni Prophet Joel. Ang sabi dyan, and afterward, I will pour out my spirit on all people.
lahat daw ng tao, ang Espiritu ng Diyos, ay kanyang ibubuhos. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. May katugtong pa yan. Hanggang dyan lang muna. So, sino sa inyo naka-experience na dyan? Kasi lahat yan ay dapat ma-experience natin dahil yan ay prophecy. Ay saan nangyari yan, yung prophecy na yan? Acts 2:17 and 18. So sa next slide, makita natin doon, ganun din yung sinabi, Sinong sumulat nung Acts? Di ba si Luke? Ito yung sabi ni Luke. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Pareho pa rin. Your sons and daughters will prophesy. Sa 18, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. So, saan nangyari ito? During the Pentecost. Di ba, nangaral si Peter, ang mga apostles, using different kind of tongues, different kind of languages. Yun. Dahil ang Holy Spirit ay binuhos. So, ganun din sa atin. Sino yung naka-experience ng about vision? About prophecy. Sino na yung nakatanggap ng prophecy about their life? Naalala ko si kapatid na Kit Brown, yung missionary namin. Sabi niya sa akin, ba't siya napunta dito sa Philippines? Sabi niya, during doon sa isang pagtitipon, mayroong isang doon he believes na mayroong gift of prophecy. Tumayo doon at tumayo sa likod, sabi daw doon, there's a message for Kit Brown that you will go to the Philippines and I will be your friend. Yun daw yung message ng Holy Spirit. Hindi naman daw niya kilala yun. Hindi daw niya kilala yung tao na nagsalita. Hindi niya kaibigan. So, pinapapunta siya sa Philippines. And I will be your friend. Sabihin na, sino nagsalita doon? The Holy Spirit, di ba? So, yan yung isang sample of about prophecy. Sa akin, mayroon din Kasi 2010, nag-retire na ako Maaga ako, 44 years old. Retired na ako, just like military. Pag nakaserve ka ng 20 years, ay retireable ka na. At mayroon ka ng mga benefits. So 43 ako noon. Sabi ko, sawa na ako dito sa distribution na to. Yung mga nagsusupply ng kuryente. Gusto ko noon mag-generate ng kuryente. Yan yung plano ko. So, nag-apply ako doon sa Meralco Power Gen kay Pangilinan. Sinulatan ko yan si Pangilinan na gusto ko magpalipat doon. So, interview ako. Bago ako mag-retire yan sa Meralco. So, pinapunta yung head ng HR. In-interview ako. Kinuha yung resume ko. So, I expect na after ko mag-retire ay nandun ka agad ako sa Power Gen. Pero, ang nangyari, hindi At mayroong confirmation yan I believe, sabi ni Dang sa akin, na there's a message para po sa akin that's about Pangilinan, that he talked to
Pangilinan concerning that petition as well as the salary. Salary, hindi lang doon sa salary ng, dahil mayroong hinihingi kami na figure. So, there's a confirmation. Through Dang, nabanggit niya sa akin, alala mo, about kay Pangilinan. Sabi mo sa akin yan eh. Pero, kailan nangyari yun? Nakatrabaho talaga ako doon. 2024, after 15 years. Hindi ko na nga in-expect yun eh. Tinawagan lang ako. Sabi nung boss ko, o yung parang pinaka-supervisor na nag-recommend sa akin, sabi niya, nung naghanap na yung pinaka-boss namin ng yung isa magdi-design doon, yan sa may solar, yung kay Libisti. Yan na lang para maisip nyo kung ano yun. Ay naisip, nangusap daw sa kanya. Pinaalala daw ako. Yung tagal na kaming di nagkita noon eh. So pinaalala niya sa akin, pinaalala daw sa kanya. Kaya kinontak ako niya sa Facebook. So that's a sample how the Holy Spirit speaks sa bawat isa sa atin. Kaya nakapagtrabaho ako after 15 years. Pero nung may confirmation doon sa sinabi sa akin ni Dang, naalala ko pa yan eh, hindi ko malimutan yan. At pangatlong example ay ang Lord nangungusap din sa pastor natin, sa kay Pastor Carling. I remember na merong time na si Dang ay sinabihan ng about verses na pinasabi. Sabihin mo kay Pastor Carling, di ba? Oh. So, sinabi niya, the Lord said concerning itong verse na to. Hindi ko lang naalala kung ano yung verse yung dineliver mo doon kay Carling, di ba? So yan yung isa sa mga work of the Holy Spirit na gumagawa siya sa atin eh. Hindi lang na atin tayo dito, tapos fellowship tayo, tapos we praise, worship, pero walang nangyayari. Meron din naman, we give praises to the Lord. Pero I mean, gusto natin mangyari yung nakasulat. Okay? So, ano yon? Okay, so patuloy tayo. Ito. Ano yung gift of prophecy? Yung nabanggit ko kanina. Ang sabi diyan, sa Acts 21:8-9, si Paul ang sabi nito eh. We continued our voyage from Tyre and landed at Ptolemais. Ano bang pronunciation yan? Where we greeted the brothers and sisters and stayed with them for a day. Leaving the next day, we reached Caesarea and stayed at the house of Philip the evangelist. One of the 7, he had 4 unmarried daughters who prophesied. So, meron na siyang 4 na si Philip daw na evangelist, ay merong 4 na mga dalaga pa. Ano muna, iwag muna yung isa, ano. Pabalik yan. Pwede pala, ako na lang. Ka-under pala siya. Ano lang na, under na. Sige. So, yan yun. 4 unmarried daughters who prophesied. So, pag sinabing prophesied, sila ay messenger, di ba? Ano yung ginagawa ng mga propeta in Old Testament? Di ba? Sila yung mga mensahero ng Lord. Sila yung nagsusulat ng yung mga mensahe papadala doon sa mga leaders, doon sa mga kings. Messenger sila. At sila yung nagbibigay ng babala. So, ganun din sa atin in New Testament time.
ang mga prophets, yung may mga gift of prophecy, sila ay messenger din ng Lord. So anong ginagawa nila? Siyempre, nagpapahayag sila. They communicate with people. Kung ano yung gusto ng Lord para doon sa mga tao na yon. So personalize yan. Okay, so the next verse. Ayos sa akin. O lalaki. Ang sabi dito, follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit. So, lahat tayo mayroong gift actually. Naniniwala ba kayo doon na mayroon tayong gift of the Spirit, lahat tayo? Lahat na tumanggap sa Panginoon, lahat na naligtas ay mayroong gift. Saan nyo makikita yan? Diba? Sabi doon sa Acts chapter 2, verse 38. Diba? Sabi ni Peter, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So, magkadikit pala ang gift of the Spirit as well as salvation. And, mayroong and you will receive the gift of the Holy Spirit. So lahat tayo na naligtas na, mayroon tayo niyan. Mayroon tayong gift. Only we need to discover it and use it. Ibig sabihin ng gift, we don't earn that thing o bagay. Di ba? Pag sinabing gift, ay hindi natin yan pinaghirapan. Wala sa atin dati yan, binigay lang. Actually, ayaw ko magsalita. Ayan. Gusto ko lang yung yan kasi yung ministry ko sa dating church. Simula ko diyan kasi technical ako eh. So gusto ko doon sa control room, nag-adjust nito, nagkukunik-kunik. Yan lang, pero hindi ko matanggihan eh. Kung bibigyan ka ng Lord ng gift, then you have to use it. Ibig sabihin, wala ka dati niyan, ngayon meron ka na. Siyempre, nakakatakot talaga yan. Nakaka-nervyos yan. No? Di ba? Maraming matatakot magsalita. Gusto nila doon sa likod eh. Ganun ako eh. Doon ako nakaupo sa likod, ganyan. Pero, if the Lord will designate you something, bigyan ka ng gift, ay di mo matatanggihan yan eh. Yan yun. Okay, so, ano yung purpose? The purpose of prophecy is to speak to people for their strengthening, papalakas, encouraging, and comfort. Anyone who speaks in a tongue, di ba I don't know kung sino sa inyo dito nakarinig na speaking in tongues. Di ba, hindi nyo maintindihan. Kahit sila, karamihan din nila alam kung ano yung sinasabi nila eh. Yan yung tongue. But the one who prophesies edifies the church. Actually, naalala ko yung missionary na representative ng organization in which I'm connected dun sa World Ministry Fellowship. Meron yung gift of prophecy. Yung pastor na yun eh. Si Pastor Stanley Harris. Kaya pag mayroong nagpapapray dyan, lalain kasi magpapray daw. Merong naalala ko na isang kasamahan sa church. Nabihan niya, stop gambling. Hindi maka ano yung tao, yung kasama ko sa church dahil I believe nag-ano siya eh. Susugal. Sinabihan niya, stop gambling. Mayroon pa akong recording doon. Mayroon siyang gift of prophecy. Kaya it edifies the church. At nagkaroon ng mga instruction. Yan lang yung isa. Mayroon pang marami pa yung mga prophecy niya eh. Hindi makapalang yung mga sinasabihan eh. Yung nakakatakot na gift. Dahil you need to confront people.
na kung ano yung mga pinaggagawa nila eh. Pero tayo, kung mayroon tayong isa dito, dalawa, at kung mayroong may gift of prophecy dito eh. Kailangan i-practice natin. Okay? Kaya sabi diyan, follow the way of love and eagerly desire. Eagerly desire. Gifts of the Spirit. Eh, meron na tayo niyan eh. Especially prophecy. Okay? So, maikli lang to actually. Pero sabi ko, controversial ito. O, punta na tayo doon sa ating topic. Sabi diyan, it's orderly worship. Anong Tagalog ng orderly worship? Maayos na pagsamba, di ba? Okay, ano yung verse na yon? Unahin natin. Uy. Sabi diyan, what then shall we say, brothers and sisters? When you come together just like this, each one of you has a hymn, or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. Everything must be done so that the church may be built up. So yung purpose ng gift of the Holy Spirit is to build the church. Hindi sinabi doon, in order to build your career or in order to build your house or something. Sinabi diyan, to build. The Lord want to build the church. Yun yung importante talaga eh. Unahin natin. The Lord is most concerned doon sa kanyang church, iglesia. Kaya sabi diyan, meron ba tayong hymn? Kanina. Di ba kumanta tayo? Word of instruction. Ano yun? Ngayon, nagsasalita ako, there's a word of instruction that I want to convey with you from the Lord. Okay? A tongue. Wala naman nagsasalita dito ng nag-i-speak in tongues. Pero we acknowledge that. Dahil kasama yan eh. Sabi nga ng pastor ko before, kung hindi nyo i-acknowledge yan, burahin na lang natin. Burahin na lang natin sa Bible. Pero hindi pwede, di ba? So, bakit may interpretation? Kasi yung tongue ay yung nagsasalita, hindi niya naintindihan usually yan eh. Meron akong kasamahan sa, nung nag-board pa lang ako, Christian din siya eh. Meron kaming, doon sa boarding house, meron kaming Bible study din doon eh. Saka kilala ko yung mga Christians doon. Sabi niya, mayroon dong parang gathering ng mga Christians. Interfellowship. May mga puti din eh, mga foreigners. Nag-speak in tongue daw, sabi niya. Ano sinabi ng foreigner? Sabi daw niya, purihin ang Panginoon. Hindi naman niya naintindihan. Kasi foreigner siya eh. Sinabi niya na kung anong ibig sabihin nun. Purihin ang Panginoon. Yun yung para sa kanila ay hindi nila maintindihan, pero tayo nakakaintindi, di ba? So, ganun yun nangyari. Yung tongue na yan, yan yung interpretation. Okay, dito na tayo sa... so, ito. Ano yung gagawin natin? Sabi dito. Yan. Bumalik, Meron akong isang... Mayroon akong isang ganito. Gamitin natin yan. Nandun sa... Hindi pa yan gamit. Palitan na natin. Sige. Sabi diyan, 2 or 3 prophets should speak. Oh. Anong context yan? Ibig sabihin katulad nito. And the others should weigh carefully what is said. And if a revelation comes to someone who is sitting down, the first speaker should stop. So sinabi diyan, 2 or 3 prophet should speak. So walang, nilagyan ko ng red color. Walang sinabi diyan kung lalaki o babae, di ba? Yung propeta na yan, di ba? Philip the Evangelist, 4 yung anak niya that has a gift of prophecy. So
kung nandun siya sa gathering, siya ay magsalita, di ba? Hindi naman sinabi diyan, all the male prophets, all those who has a gift of prophecy na mga lalaki lang ay pwede magsalita. Lahat yan. Okay? Tapos, sabi diyan sa verse 34, ano namang sabi diyan? Women should remain silent in the church. Oh, di ba maraming ano dyan? Kaya dito sa atin, yan yung sinusunod. Women should remain silent in the church. Pero ano bang context dyan? Sabi dyan, they are not allowed to speak, but must be in submission as the law said. Oh. Pero tingnan niyo yung verse 35. If they want to inquire about something, they should ask their own husband. So, sinong tunutukoy dyan? Mag-asawa. Ibig sabihin yan na magkatabi sila, pag-uwi nyo sa bahay ay doon ka na magtanong. If they want to inquire about something, they should ask their own husbands at home. For it is disgraceful for a woman to speak in the church. Diba? Kasi actually, nakaka-distract eh. Pag nagkikwentuhan sa likod, speaker ka, tatawanan pa minsan ay nakaka-distract yan eh. Kaya sabi niyan, ganoon din siguro sa kanila, parang market. Nagkikwentuhan doon sa likod o nagtatanungan, naghaharutan or something. Yan yung sinasabi doon. Na huwag kayong maingay dahil we need to respect. Kaya nagkikwentuhan doon sa likod. O yung mga mag-asawa sinasabi dyan. If they want to inquire something, they should ask their own husband sa bahay, hindi doon sa likod. So hindi ako nagsabi niya na, I just convey it to you. Okay? Kailangan talaga palitan to. O sa verse 11, sa 1 Timothy 2:11, anong sabi dyan? A woman should learn in quietness and full submission. So pareho lang yan. I do not permit a woman to teach. Oh. Tingnan niyo, or to assume authority over man. So anong ibig sabihin yan? A woman should learn in quietness and full submission. I do not permit woman to teach or to assume authority over man. She must be quiet. So anong context niyan? Tingnan yung verse 13. It mentions Adam and Eve, di ba? For Adam was formed first, then Eve. So ang context, mag-asawa din, si Adam and Eve. Anong sinasabi doon? Hindi yan an. Kasi yung kung or, I do not permit, hindi ko pinapayag, pag Tagalogin ko, kung an yan, ito yung sinasabi. Hindi ko pinapayagan na ang babae ay magturo sa mga lalaki at magkaroon ng otoridad doon sa kanyang asawa, lalaki. At yan, at yan, pero or. So, ang sinasabi niyan is about the authority. Huwag mong tuturuan yung mister mo as if you are in the authority over a man. Kaya, minsan ang interpretation nila mali. Kala nila an. Or yan eh. Ang gimining niya ng emphasis niyan is about authority. Kasi kung ang woman ay hindi magsalita doon, kung may gift of prophecy siya, hindi ibig sabihin nun, conflicting yung sinabi ni Paul kanina, di ba? Meron siyang gift of prophecy. Meron siyang gift of teaching. Hindi allow siya to speak. Hindi yan yung sinasabi. Sinasabi diyan is about sa mag-asawa. Na huwag kayo magkaroon ng otoridad. Huwag niyong i-dominate, maging dominante doon sa mister nyo. As if kayo yung
authority, di ba? Yan yung sinasabi niya dyan. Or assume authority over man. She must be quiet. Eh, may verse dyan di ba? Submit to, anong sabi din sa sa asawa? Submit to your husband. Di ba? Ephesians 5:22. Oh. Basahin niya yan. That wife should submit to their husband. So magbigay kayo ng example niyan mamaya. O, example. Okay. Ito. Ano yung application niyan para mas malinaw? Okay. Ang sabi niyan ay if they want to inquire something, sabi ko nga kanina, ay umuwi muna sila doon sa bahay. At siguro dahil itong mga Greek na to ay maingay sila dito sa church, yung mga asawa. Kasi yan yung isa sa mga ano nila na mahilig yan sila sa wisdom eh. Mahilig yan sila magdidebate. Yan yung mga ano nila eh. Yan yung traits ng mga Greeks. Kaya mga rhetorical yan sila, mga gusto nila about yung knowledge talaga. Kaya ngayon, alam na natin yung sinabi dyan na it's about yung mga nagkikwentuhan ng mga asawa. Hindi yan doon sa karamihan. Na, I mean, kung meron siyang gift of rapis yung babae, he must use it in the context doon sa worship. Okay? Inulit ko lang yan eh. Yan yung sinabi ko. Kasi baka malimutan ko eh. Kaya sinulat ko na dyan. O, hintayin natin makauwi. Naintindihan ba natin? Nang tinutukoy doon ay about sa mag-asawa. Okay? So, sa isa pa, ito naman, application nito, yung 1 Timothy 2:11. A woman should learn in quietness and in full submission. I do not permit a woman to teach or to assume authority. So, okay na tayo dyan na ang sinutukoy niyan is about authority. Huwag nating i-dominate yung mga mister natin. Tanong. Tanong. Practical ito Ang tanong ito. Ayun na ng baterya natin. Tanong. Masama ba magturo sa mga husband? Lalo na kung mali at hindi alam ang ginagawa. Sagutin niyo yan. Masama ba? Tuturuan niyo yung mister mali yung ginagawa Hindi alam Anong sagot? Sagutin natin. Sagot yan, ito. Sagot. Hindi. But wife, don't dominate your husband or assume authority over them. Be respectful and submissive. Don't belittle them. Kasi minsan may mga babae, sabihin ikaw kasi tatatanga-tanga di ba? Hindi tama yon. Huwag mong sabihin sa mister yon. You must be respectful doon sa husband kahit na mali siya. Pero huwag mong ganunin. Dahil hindi naman talaga maiiwasan na yung babae ay mas edukado o lagay na natin, mas educated siya o nag-aaral siya. Yung mister ayaw hindi mas maalam siya. Kaya ang sabi doon, I do not permit a woman to teach. Conflicting doon sa sinabi ko. Ang sinabi doon, huwag mo siyang turuan as if ikaw yung may otoridad. Huwag mo siyang anderin. Yan yung sinasabi niyan. Huwag mong anderin yung mister mo. Porque hindi nakapag-aral yan na under mo, mas mababa yung sahod niya kaysa iyo. Tapos tinuturuan mo na ng leksyon. Tatanga-tanga kasi, hindi kasi mag-aaral Kaya ako nag-aral talaga ako dahil minsan aral ako ng nabasa kong libro.
Tapos na. Hindi nabasa yung gitna, yung dulo lang. Tinatanong ko ni Dang, tapos mo na yan? Oo. Siya kasi magbasa buo yan Talagang lahat. Kaya kung minsan patalon-talon Kaya it's a challenge para sa akin yan na mag-aral din. Mag-aral din ako. Kaya ganun yung namin. Okay, so okay na tayo doon. Okay yun. Challenge. So may challenge tayo. Matatapos na tayo. Ano bang challenge? To husbands. Ito challenge po sa mga husbands. Ito yung verse na to. Si Deborah. Sino ba si Deborah? A prophet, the wife of... Sino yung mister niya? Lapidot was leading Israel at that time. Sino yung... during that time, dahil ang mga Israelita ay nagkasala sa Lord, ginamit niya si King Habin na isang Canaanites na hari. Inoppress nila ang mga Israelites dahil nagkasala, pinadala. Kaya ngayon si Deborah, inappoint ng Lord si Deborah na maging propeta at judge din. Anong ibig sabihin ng Hindi lang siya propeta, but she was a judge. Naguhusgayan siya, naglilid din siya. Bakit? Tanong. Bakit hindi pinili ng Lord ang kanyang mister na si Lapidot? Bakit si Deborah kaya? To be the judge and not her husband. Ano sa tingin nyo? Sagutin natin. Ito sagot. Nasa sunod na verse. Judges 4:8-9. Ang sabi dyan, explain ko sa inyo yan. Ang sabi dyan, very well, she replied, I will go with you, but you will receive no honor in this venture, for the Lord's victory over Sisera will be at the hands of the woman. So Deborah went with Barak to Kadesh. So ang ibig sabihin niyan, ito kasing si Barak, yan yung under ni Deborah yan Siya yung commander of the army. Kumbaga, siya yung chief of staff. Chief of staff siya. Pero pinaka-chief si Deborah. Ngayon, sabi ng inutusan siya na, sige, sugurin mo yan si Sisera. Siya yung chief ni Habin, king of Canaan. Kaso lang sabi ni Barak, very well, I will go, but sabi niya, I will go, but only if you go with me. Sabi niya, pupunta ako kung sasamahan mo ako. Pero kung di ka pupunta, makipagdigma, hindi rin ako pupunta. So, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, si Barak natatakot. Gusto niya, sasama pa si Deborah maglulusobin yan si Sisera, di ba? Kaya sabi niya, sige, sasama ako sa iyo, but you will receive no honor in this venture. For the Lord's victory over Sisera will be at the hands of a woman. Wala kang, inutusan kita para sugurin mo. Natatakot ka parang ganun Hindi, wala kang honor dyan in this venture sa kanya. Dahil, sinamahan lang niya Natatakot siya. So, anong challenge dyan sa mga lalaki? So, anong challenge dyan? Ano yung lesson dyan? Ito yung lesson. Sinulat ko. Husbands, be strong and courageous and exercise leadership, character, or else your wife might become the leader in your house and in the church.
and not you. So, dahil ang Lord ay hindi nagtatangi yan. Pwede niyang piliin sa church ay babae, pwede rin lalaki. Kaya tayo, kailangan mga lalaki, kailangan mag-stand out tayo. We need to exercise our authority. Dahil binigyan tayo ng authority, di ba? Just like Adam. Para hindi magkaroon ng under desire si ganito, ganyan, may naririnig ka. Kailangan in the right context tayo. Kaya makikita mo minsan, hindi, yung tatay ko ay wala, bumabahag yung buntot niya sa nanay ko eh. Kaya commander yan tawag nila kay nanay nila, commander. So, hindi dapat ganyan. But the Lord allow it to happen. Bakit? Hindi in-exercise ng mga lalaki. Kaya, challenge sa atin yan. That we need to stand out. Okay? Okay, malinaw na sa atin yan. Okay, so ito yung last natin. Final word. Ano ba yung final word natin? Yan. Umandal siya. So ano yung Romans 16:1-7? Unang-una, I commend to you, Sister Phoebe, a deacon of the church in Cenchreae. So, pwede pala babae, deacon, di ba? Dito sa verse 1 Sa verse 3, sabi ni Paul, greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. Ito si Priscilla at Aquila ay mag-asawa yan. Pero ang tawag nila kay Priscilla as co-worker, sabi ni Paul. Nagtuturo din siya. Sino yung tinuruan nila? Naalala ko si Apollos. Dahil hindi niya alam yung about kay Jesus Christ by that time. Ang alam niya is the baptism of John the Baptist. Ang verse 6 sabi niyan, greet Mary who worked very hard for you. So, Mary pala is a church worker. Ito yung pinakamatindi sa verse 7. Greet Andronicus and Junia. O, sino ba si Junia? Saka si Andronicus. My fellow Jews who have been in prison with me, they are outstanding among the apostles. Kaya mayroon palang babae na apostle before. Ano yung pangalan niya? Si Junia. Kaya hindi masasabi natin na ang mga babae doon sa church during the early church ay pinapayagan din magsalita. Dahil meron silang gift Meron din silang calling. Kaso lang, yan yung mga nasanayan natin. Nasanayan ng of that certain denomination ay out of the context Natatakot naman sila ituro kung ano yung katotohanan doon sa mga members dahil baka masangasaan nila yung mga leaders nila doon. Dahil yun na nga nasanayan na natin, ganyan So hindi dapat. Kung ano yung sinabi ng Biblia, yun yung susundin natin. Hindi ako bilang isa sa mga binigyan ng Lord for the authority or the privilege to speak, sasabihin ko yung totoo. Wala akong pinapanigan na organization o sinong tao diyan baka ma-open. Sabihin ko lang kung ano yung sabi ng Biblia. Yun lang sa akin I don't please people. I don't please an organization. I want to please the Lord. And I want to tell to you, to say to you, kung ano yung totoo, sabi ng Biblia. Kaya malinaw yan Doon sa mga examples na pinakita ko sa inyo, that women's, sabi natin, woman allowed to speak dito sa church based doon sa napag-aralan natin. Ayaw mo pagsalitain yung apostle, si Junia, pagpupunta doon, ay, hindi ka pwedeng maging speaker doon sa amin. Junia,
Kahit na ikaw ay may calling na apostle, bakit? Hindi na-allow sa amin yun mga babae magsalita. Hindi napupunta si John yan dito. Doon na lang sa ibang churches. Kahit na siya ay may calling na being one among the apostle. Kaya, ito yung, actually, before pupunta ako ng Mindanao, by April 1 na yung flight ko. So, yan yung panghuli kong message sa inyo for this year. Siguro, or pagbalik ko, babalik din ako next month, Lord willing. Dahil birthday nung apo ko Kaya pabalik-balik lang naman ako So lahat na mayroong mga gifts dito, babae o lalaki, I will recognize to stand up and speak the word of the Lord. Dahil yan yung sabi doon sa orderly worship. Okay? So tayo manalangin, aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat. Dahil kayo po, Lord, ang siyang nagturo sa amin kung ano yung katotohanan. As you have said, Lord, that thou art the way, the truth, and the life, Lord. Kung kami ay nasa iyo, truly, Lord, you will teach us all truth. Thank you, Lord. We praise you and give thanks in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po ay napag-utusan ng ating simbahan. Salamat nga pala, Brother Rafi, sa inspiring na message ngayon. At baka siguro, isasama na ang aking gift of prophecy. Nagamitin na aking gift of prophecy para sa kalulugod ng ating Panginoon. Ngayon, ang topic ko ay ang tungkol sa tithes and offerings. Magandang araw po sa lahat. Ang pagbibigay ay hindi lamang isang act of gratitude, kundi ito ay isang act of obedience. Kaya sumusunod tayo sa Diyos. Wala akong kwan. Pero dahil sa Panginoon, pinipilit ko po na sumunod sa Kanya. Sana tulungan ako maiparating sa inyo kung ano ang gustong iparating ng ating Panginoon sa ating lahat. Magpapatuloy po ako. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, even our finances, we are declaring na siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya na sinasabi sa Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the Lord, of the land. Excuse again. Sabi nga po ni Mike Enriquez, excuse me po. Kapag magbibigay tayo ay may pusong handang sundan ang kanyang pangaral ng Diyos. Pagpapala at kabutihan, hindi man laging material,
pero tiyak na puno ng kanyang biyaya at presensya. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa pribilehiyong makasunod sa inyong kalooban. Naway makita ninyo ang aming pagsunod sa aming pagbibigay ngayon. Pagpalain niyo po ito at gamitin para sa inyong kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.